ikalawang araw ng confirmation of charges kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, inilatag ng prosekusyon ng International Criminal Court na ang patayan sa ilalim ng gera kontra droga ay malawakan at sistematiko. Mga elemento kung bakit daw matatawag na crime against humanity ang nangyari sa Pilipinas. Mula sa The Hague, nakatutok live si Mariz Umali. Mariz? Mel, natapos na kahapon ng prosekusyon at ng mga abogado ng biktima ang kanilang submission of merits at inilahad nga nila sa korte ang mga ebidensya at patunay kung bakit sa tingin nila ay dapat tumuloy sa trial proper si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa mga kinakaharap niyang crimes against humanity of murder and attempted murder bilang indirect co-perpetrator. Demonstrates the systematicity of the attack. Kabilang sa mga ipinunto ng prosekusyon kahapon sa ICC ang pagiging malawakan at sistematiko ng mga pagpatay sa drug war na may pattern umano. Giit ng prosekusyon, ikinasa ito sa tulong ng National Network alinsunod sa isang government policy. At ang mga nagpatupad binayaran, tiniyak na di paparusahan at pinangakuan ng promotion. Police and those working with them were often paid reward money per kill. Your Honours, these killings were not random. Targets were pre-identified, listed, and then subject to operations based on that list. Para patunayan ang kanilang punto, binasa o ipinapanood ng prosekusyon ng ilang pahayag o talumpati ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Giving you 48 hours. Pag nakita ko kayo, papatayin ko kayo dito. Binasa rin ang pahayag ng ilan nilang saksi, kasama ang ilang nagpakilalang miyembro ng Davao Death Squad sa Davao City na anilay kinabibilangan ng mga pulis, lokal na opisyal at sibilyan. This witness said that they personally killed hundreds of people. They described their job as the DDS as being, quote, just to kill small criminals, petty criminals. Out of the almost 300 people that I have killed, I never actually got to kill a drug lord. Para patunayang ginawang nationwide ang dating operasyon lang sa Davao City, ipinakita nila ang memorandum circular ni Bato de la Rosa na inilabas sa unang araw ni Duterte sa palasyo na nagsaad na iniutos umano ni Duterte ang pag-neutralize sa mga kriminal. Kasama rin sa mga ebidensya ang accomplishment report ng PNP at PIDEA. The administration admitted that 3,967 drug personalities died in anti-drug operations in the first year and a half of Mr. Duterte's presidency. The Philippine Drug Enforcement Agency, or PDEA, admitted that 5,281 drug personalities died in anti-drug operations. These admissions corroborate the widespread nature of the attack. They show that thousands of individuals were killed. At para patunayang nationwide ang mga patayan, iminapa nila kung saan-saan ito naganap. Purple dots indicate an area with 1 to 10 killings, while yellow indicates 500 killings. This is how the killings progressed throughout the presidential period. Ipinaliwanag din ang sistema ng DDS operations. Pinaka-leader si Duterte, pero may mga co-perpetrators siya, tulad ni De La Rosa. May handler naman ang mga death squad members na karamihan ay mga pulis at mga hitman. Halos iisa lang din anilang kwento ng patayan. May informant na magtuturo sa target, na papatayin ng malapitan ng mga nakamotorsiklo. Tataniman nila ng ebidensya mga ito at makakakuha na sila ng reward kada napatay. Ang ilan pinapatay sa mismong police operation. Police often tried to legitimize the operations, so they would stage a Nan Laban or fight back scenario to make them to appear to have been in self-defense. Ipinakita rin ang mga kasabwat umano ni Duterte mula Davao City na binigyan niya ng mga national position ng maging Pangulo para sila rin ang mga siwa sa nationwide drug war. Ipinapanood din ang pahayag nila na pareho umano sa pananalita ni Duterte. Ayan talaga ito sa drugs. Kaya kayong mga drug lord dyan, humanda na kayo at talagang sasagasaan ko kayo. Idiniin naman ng isa sa mga abogado ng biktima na mahirap ang karamihan sa biktima. Binasa rin ang ilan sa mga nasambit nila sa kanilang kaanak bago sila patayin. As recounted by this victim, and I quote, "My son kept repeating, 'Mama, don't leave me.' So I blocked the way. He pleaded again, saying, 'I will come with you, just don't kill me. Mama, don't leave me.'" Ang kanilang mga naulila, umaasa sa confirmation of charges para mabigyan man lang sila ng dignidad. Lalo't kinondisyon daw ni Duterte ang lahat na tama lang patayin ang mga biktima. For the victims,
The confirmation of charges is not merely a legal step. It is a recognition that their loved ones mattered. It is an acknowledgement that what happened to them was wrong. It is a message that they have not been forgotten. These proceedings offer something they had been denied in years: hope. Hope that the truth will be established, that the one responsible will be held to account, that future generations will not endure the same suffering. Justice cannot restore their loved ones, but it can restore dignity. Justice can affirm humanity. Justice can help them begin to heal. Mel, bukas ang araw naman o buong araw ay nakalaan naman para sa mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at panunuorin daw ito sa loob mismo ng court gallery ng ilang mga kaanak ng mga biktima. Sa press conference naman na ginanap kanina ng mga abogado ng biktima, kanilang binanggit at tinalakay na inaasahan daw nila na palalawigin lamang ni Attorney Nicholas Kaufman yung mga nauna na niyang sinabi sa kanilang opening statement at kabilang daw dito yung paggiit na hindi naman daw talaga inutos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte yung pagpatay kundi depensahan ng kanilang sarili kapag may manlaban. At tinalakay din ng mga abogado yung proseso kung paano nag-apply mga biktima para mapabilang dito sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at may kabuuang 539 victims all in all na kabilang at kung sakasakaling tumuloy daw ito sa trial proper ay kailangan ng panibagong proseso ng pag-apply ulit ng mga biktimang ito. At sinabi rin ng mga abogado na kung anuman ang sasabihin bukas ng mga defense panel ay handa ang mga abogado ng biktima for rebuttal this coming Friday at si Attorney Gilbert Andres daw ang haharap para sa rebuttal na yan. Mel? Antabayan na namin ang mga karagdagang ulat mula sa inyo dyan sa Daheg. Maraming salamat sa iyo. Live po yan, si Mariz Umali.